Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga nanay, tatay, ate, kuya, tito, tita. Nandito po kayo sa inyong paboritong podcast ng bayan kung saan pinupuri natin ang tama at kinukundina ang masama. Ito po ang Wala Kayo sa Lolo Ko. Special edition po tayo ngayon. Later on, makakasama natin si Lolo Jason Statham Ronald Llamas para pag-usapan natin ang isang bagong-bagong balita. Siyempre, pinag-uusapan ito lalo na sa panahon ngayon na maaga pa pero alam naman natin na 2 years before the election or after the midterm election, kampanya na. Kaya pag-usapan natin ang latest approval and trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Walang iba kasama natin dito sa ating podcast. Wala kayo sa lolo ko. Ronnie Holmes of Pulse Asia. Hello, Sir Ron. Magandang araw, Romel. At salamat sa pagsama sa amin dito sa podcast. Ito ngang bagong survey nakita natin. No? Ipa-flash ko lang sa screen itong resulta ng ating survey. Ito, sa table 1 ng latest Pulse Asia report, excuse me, nakikita natin na ang approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos ay 36%. Samantalang kay Vice President Sara Duterte ay 55%. Ang disapproval naman kay Pangulong Bongbong ay 45 at kay VP Sara Duterte ay 27. Pero bago natin himayin itong mga numero nito, Sir Ronnie, paano ba natin i-distinguish ang approval and trust? Kung ordinaryong tao ang tatanungin natin, para sa kanila, mataas ang number, the best na yan. Pero di ba may malaki pa nagkaiba kung ano yung approval sa trust ng sinasurvey? Well, magkaiba yung tanong, no, Romel? Doon sa approval, ang tanong doon ay pakisabi kung ang inyong opinion ay aprobado ba o hindi kayo aprobado sa pagganap ng tungkulin ng Mm-mm. at babanggitin ni Mm-mm. Presidente Bongbong Marcos nitong nakaraang 3 buwan. So in the last Mm-mm. quarter, are they approving or disapproving at 5-point scale, no? So Mm-mm. truly approving, lubusang nag-aaproba. Ang nag-aaproba, hindi masabi kung nag-aaproba o hindi Mm-mm. nag-aaproba. And then Mm-mm. up to lubusang hindi nag-aaproba. Mm-mm. Yung pagtitiwala, ang tanong doon, kayo po ba'y nagtitiwala sa Sa ah, tao, sa doon sinusurvey, sa sa tinatanong oh, na politiko. so maaari bang pakisabi kung gaano kalaki o kaliit ang iyong pagtitiwala Mm-mm. kay tapos pamagitin ng pangalan Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., Vice Presidente Sara Duterte. Mm-mm. So ganun rin, 5-point scale from truly approved to truly disapproved. So Mm-mm. makikita yung basically intensity. Pag sabi mo truly approved or truly trust or very big trust, ibig sabihin mas intense, no? Right. Pag Mm-mm. sabi mo somewhat approving or somewhat trusting, hindi ganun ka-intense. So Mm-mm. nahati yung trust sa dalawang doon sa eskala, nahati yung distrust na dalawa rin, no? Somewhat Mm-mm. distrust and completely distrust or no trust at all for that matter. Yeah, oo. Ang ang basically yung parang ang approval is nasasayahan ba kayo sa pagganap ng tungkulin tong politiko na to? Oo. Kaya So, doon hindi mo pwedeng ikumpara yung approval ni BP sa presidente. Ang assumption mo dyan, alam ng tao kung anong tungkulin nila. Di ba? right, oo, tama. Mm-mm. So, Uh, but basically, maaari naman. So basically, sir, itong bagong numero, meron bang malaking pinagkaiba sa mga dating survey ninyo sa performance ng dalawa sa approval ratings nila? Kung ihahambing doon sa December na survey, walang gaanong pagbabago, no? Mhm. Sa buong bansa. Si Bongbong Marcos sumakit lang ng 2 puntos. Yung approval niya, si Sara bumaba lang ng 1 puntos. So, nandun Negligible. niya, nandun niya doon sa survey margin of error. Yeah. Survey to survey margin of error. Dapat ay lagpas na 6 na puntos, no? Para Mm. masabing Yeah. significant, makabuluhan yung pagbabago. Mhm. Sa mga area, wala ding gaanong pagbabago ang approval ni Bongbong Marcos. Si Sara Duterte medyo tumaas ang makabuluhan yung pagtaas ng approval niya sa Class E. Tumaas ng 20% at lumipat yung mga dating hindi masabi kung sila yung nag-aaproba sa pag-aaproba sa kanyang Ah. sa pagganap sa kanyang tungkulin. Mhm.
So, yung Class E na yan ay siguro bibilangin natin mga 15% ng populasyon. So ibig sabihin yung lower class D and E na dati undecided, mas ngayon mas a-approve ba sila? Nagugustuhan nila Yung, yung trabaho ni Vice President. yung lowest socioeconomic class E. E Yeah. lang. Yung Ilang D, yung pinakamataas. yung D, pareho pa rin, walang pagbabago. Yung E, Mm-mm. yung approval niya from 61, umakyat ng 81 eh. Mm-mm. So, medyo significant yung pagtaas noon. Pero sabi ko nga, that's 15% approximately of the total adult population. Right. Pero ito sa may table 2, yung sa may performance ratings, makikita din natin ito, kagaya sinabi mo sa Ronnie, no? Yung E ang may pinakamataas kay Vice President. Mm. Sa buong Pilipinas, 81% siya ang Mm. may pinakamataas na nakuha. Pero kung hihimayin natin to based on location, makikita natin na pinakamataas ang approval rating ni Vice President Sara Duterte nasa may Mindanao pa rin. Oh, nasa lugar mo, 95. 95. So, pag tingnan mo, 95 eh. Pag in-apply mo yung margin of error ng survey, plus minus 3, Correct. halos walang hindi nag-a-approve sa kanya. Kaya nga, Diba? lahat na lang masayang-masaya sa kanya, no? Pero, Yung Visayas din niya, mataas, oo, 72%. 72. So, although mababa siya sa Balance of Luzon, Yes. Yun ang kala, i-note ko rin, no? Sa Balance Luzon, mababa siya. Pero sa buong Pilipinas naman, ang approval na may pinakamataas si President Bongbong Marcos. Even sa NCR, although sa NCR, no, konti lang ang difference nila kasi 50% kay Vice President Sara Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos 42. Pero yung tanong ko dito is, nagpe-play in na dito ang ano, no, regionalism, no? well, yung ethno-linguistic regional basis, yun yung makikita sa Visayas Mindanao. Yeah. Yung Balance of Luzon, masyadong diverse yung area na yan eh. Yes, tama. So, may Ilocos region ka, 1 and Mm, 2, meron kang Central Luzon na right. diverse in terms of languages, Kapampangan, Tagalog. Mm, Yung Region 4A ang pinakamalaki, ganun oo. din. Yung Region 5, Bicolano. So, hindi natin masabi na sa pangkabuuan ay parang ang kagalawan ng Balance of Luzon ay parang paggalaw sa Mindanao, no? Ay, Kasi right, tama. Pero magkakaiba in lengguwahe. terms Yeah. in terms of vote areas, Sir Ronnie, NCR at Balance Luzon usually ang binabantayan dyan kasi ang Ah, other places na malaki ang boto Cebu, which is Visayas and Davao City. Pero kung makukuha mo lang ang Balance Luzon, NCR, malakas na hatak na yon, di ba? Ang oh. NCR parang toss up pa silang dalawa hindi masyadong malaki yung pinagkaiba So parang lagpas sa kalahati ng botante ay nasa Luzon, Mm-mm. kalakihan niya na ay nasa Balance of Luzon. Ang estimate namin dati, 45% ng Balance of Luzon, mga Mm-mm. 11-12% ng NCR. Ang Mindanao ay 24% and about 80-90% are in the Visayas. So, Mm-mm. may kaso disperse nga yung voting ng Balance of Luzon. So, Mm-mm. kung gagamitin natin yung lengguwahe sa ibang bansa, lalo sa Estados Unidos, medyo battleground state yan. Battleground, Tama. yes. Tama. Mabuti, nagagamit na rin natin yung term na yun. No? Tama, may mga battleground regions and battleground cities. Kasi ang NCR ang of course, pinaka-populous ang NCR. So, Ayan. pag nakuha mo yan at nanalo ka dyan, sigurado talaga. Although, ang difference naman kasi, di ba, sa US, pag napanalo na mo yung state, you don't get the total votes. You get the electoral votes You don't get the electors. Yeah, oo. Although, pag sinabi nating swing areas, yung kalakhan ng Balance of Luzon, kasi may mga areas dyan na medyo may pagka-ethno-linguistic rin ng pagboto kung ang Yes, kandidato tama. galing sa kanila. So, Right, tama. pag may kandidatong taga Bicol, naalala Mm, ko sa mm. Uloco, ang laki Oo, ng tama. proportion ng nakuha niyang boto. Si Leni Robredo, ganun Tama. rin. Oo. Si Bongbong Marcos sa Ilocos. Mm, So may mga areas na parang free for all. Yan yung mm. kukuhanin mo. So Tama. yan yung Nueva Ecija, Pampanga, Mm. Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Rizal. Aside from NCR. Yeah. Pero ang So Laguna, Batangas, vote rich na rin yan kasi spillover yan ng population ng Metro Manila, di ba?
Kasi ang pinakamalaki, basically, ang Region 4A, ang pinakamalaki. Mm, Nagkakamali, parang 11 or 12% of the total voting population. Pero mm, mas malaki dyan, yung mga probinsya ng Cavite, pangalawa na sa Cebu, no, sa bilang mm, ng mga botante. mm. Pero nahahati ang Cavite sa 8 distrito na yata eh. So, iba-iba rin yung kagalawan. So, mahirap sabihin kung paano puposisyon ang mga botante sa Banas of Luzon kasi may interplay ng local at national yan eh. Right, tama. At normally, yung national voting ay hindi nababatay dun sa local voting, no? Kahit Mm. nasabihin ng mayor o governor na iboto niya siya, Tama, tama. hindi normally binibitbit hindi sinusunod ng mga botante. Oo. 'Di ba nangyari din 'yan like sa itong nakaraang midterm election, 'di ba? Yung mga Yeah. nirekomenda ng mga national politicians, not necessarily binoto ng mga ng mga botante for the local positions. And then Uh, hindi rin masyado nag-play yung no, yung campaign against political dynasties kasi nanalo pa rin yung mga local dynasties eh. well, yun ang medyo hindi ganun kasiyahan, no? Pero nakita natin yan, yung 2016, ilang governor ang tumaya di umano at susuporta kay Marojas. Mm, Pero alam natin na tama. hindi siya binitbit. Kasi nga, importante, boboto niya yung kanyang maaring nagugustuhan sa lokal, pero iibahin niya yung boto niya sa nasyonal. Yeah, tama. So yun ang nakikita natin sa ibang lugar. Pero ngayon, parang sa Mindanao, ang timpla, halos lahat sila nasisihan na nagtitiwala sa vice-presidente. Pero na ano ba, na himay ba yun ng survey nyo, Sir Ronnie, na ang kung ano yung rason kung bakit sila nasisiyahan sa trabaho or kung bakit hindi nila nagugustuhan yung trabaho ng isang politiko, talagang kahit na ang pangalan ng presidente at vice-presidente maliit lang, 4 na letra lang ang difference, vice or vice. Pero yung trabaho nila sobrang layo, sobrang magkaiba, no? So, parang natural lang na mas expect mo na mas mataas ang disapproval kung job-wise ang pag-uusapan natin. Pero na-highlight mo kanina yung ethno-linguistic loyalties ng mga sinosurvey. Talagang wala silang makitang halos na hindi maganda kay Vice President Sara Duterte at alam naman natin ang politics behind this dahil nga lahat mga nakakausap ko talagang sinusumpa si Pangulong Bongbong Marcos not because of his job as a president but because of what he did to the former president at yung role niya doon sa ICC arrest. Yeah, halo-halo na yan. Unang-una, ang presidente, kahit nung nakaraan, mas pananagutin kung medyo hindi na nagugustuhan ng sitwasyon na kanilang kinakaharap. Kasi nga, yung presidente nagdedesisyon, ang vice-presidente lang naman, spare tire lang naman yan eh. Mm-mm. So, sa mandakala, nakita natin yung vice-presidente kadalasan ay mas mataas ang approval o trust kung ikukumpara sa presidente. Maliban na lang nung si vice-presidente Lenny kasi madalas ay kinukutya at kinakaaway ng presidente noon eh. So, Mm-mm. kumbaga parang sinisiraan siya ng isang presidente na napakapopular. Mm-mm. Tama. Ah, pero hindi, nanatili pa rin naman eh. Kung natatandaan ko, yung performance and trust rating ni VP Lenny, bagamat hindi siya kabahagi ng kabinete, halos performance and trust rating ni Sara ngayon. Right, right. Tama, tama. Slight majority. So, bagamat siya ay hindi kaalyado ni Digong Duterte noon, alam ng tao na ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. So, nakakabigla na hindi siya ganun kapopular, hindi siya as branded as the Dutertes, Mm-mm. pero nakita ng tao na ginagampanan niya at tungkulin niya. So pareho lang sila halos pareho yung approval rating niya at the same point in time of her term as Vice President. Mm-mm. With the approval rating of Sara Duterte, approval and trust rating of Sara Duterte in March. Mm-mm. Itong sabi mo nga yung ethno-linguistic factor pagdating sa pagpili or pagsagot nitong approval, mas pronounced sa Mindanao, no? At sa Visayas kumpara sa Luzon. Mas pronounced siya kumpara sa Luzon kasi talagang hindi, ang NCR kasi basically ang populasyon mo dyan medyo malaki dyan, migrant eh.
Right, tama. Yung Visayas naman, pag tingnan mo bakit ganyan, essentially yung Visayas, masasabi mo may concentration ng ethno-linguistic groups yan eh. Mm, mm. Of course, yung NIR, dalawang ethno-linguistic group agad yun, no? Ilonggo on one side Correct. and the Visayas on the other side, no? Mm, Negros Occidental, Negros Oriental. mm, Pero pagdating ng Central Visayas, yan yung nakita natin nung nakaraang eleksyon sa lalawigan ng Cebu. Nag-iisa lang yung kandidato sa tama. pagkagobernador ng kaalyado ng mga Duterte na panalo niya ang kanyang sarili, bagamat Correct. wala siyang kasamang vice-gobernador o sinumang mga bukal Correct, na correct. Tama. tatakbo. Mm, Ganun kalakas ang maaring masabi nating suporta nila, masasabi mo rin, maaring may pinatakbo silang makinarya doon para may angat at mapapanalo yung kasalukuyang gobernador ng Cebu. mm, At ang Cebu ang may pinakmalaking voting population. So, yun ang medyo makikita natin, siguro babantayan natin, anong kanilang paggalaw sa susunod na eleksyon, kung mananatili ba yung kanyang pagtataya sa grupo ng mga Duterte, katulad mm, ng nakita natin itong nakaraang eleksyon. mm. At isang factor din dito, kaya sabi mo mga migrants is maaring yung mga bumoboto rin sa survey ninyo ng mataas na suporta para kay VP Sara, mga Bisaya or mga migrants from Visayas and Mindanao, no? Kasi melting Yeah. pot ang Metro Manila, tama yung sabi mo, wala namang purong taga Metro Manila, wala namang purong Tagalog eh. Halo na eh. Ako, produkto ako ng migrants din. Ang nanay ko taga Visayas eh. So I think Mm. that will also factor in dun sa kung sino ang pipiliin nila, no? Kasi nga, malakas din yung impluensya ng kalahi mo or kamag-anak mo, kung ano na pag-uusapan ninyo, kahit na Yeah. hindi totoo, eh, kasi perceptions to, Sir Ronnie, di ba? Yeah. Not actual output ang masasabi natin eh. The same thing na ginagamit ngayon ng mga supporters ni dating Vice President Leni Robredo against VP Sara na wala namang masyadong ginagawa, bakit ang taas ng approval rating? Eh ganun Mm. din yung mga binato noon ng mga Duterte supporters kay Vice President Leni Robredo. So it's all And a game of perception. yeah, tatanda mo rin, yung mga Tagalog, hindi naman bloke yan pag bumoto eh. Mm-mm. Yung mga Tagalog will be the most populous, no? Halos 4 sa 10 Pilipino. Pag tinanong mo, anong pangunahing wikang ginagamit sa kanilang kapsambahayan, in the household, Tagalog. Pero yung Mm-mm. Cebuano, yung Bisaya, umaabot sa 3 sa 10 eh. Mm-mm. So, kumbaga, patas ng halos lamang lang ng 10% yung mga Tagalog. Mm-mm. Pero kung ang kanilang binoboto ay, kung minsan tatakbo ay kumakatawan doon sa grupo na yun, Correct. nagsasalita din ng wika na Right. kanilang ginagamit, maaring yung affinity doon sa individual na yun ang makakatulong sa kanila, o makakumbinsi sa kanila na suportahan yung kawika nila, no? Yung Mm-mm. kabayan nila. Correct, correct. At nakatali din dyan syempre yung trust kasi yung approval, kagaya ng sinabi natin kanina, is magkaiba yun, no? Mm. Ah, yung kumbaga yung desisyon nila, yung pagboto nila, pwedeng ma-tie up doon sa kanilang perception na maganda ba ang trabaho. Pero ito naman sa trust, Sir Ronnie, ang ibig sabihin nito talagang tiwala ka ba talaga dito sa tao na to? At saka 'di Oo. ba yung tanong nyo rito, kilala nyo ba or aware ba kayo sa politiko na to? Sa trust, pinakatiwala ang mga na-survey ninyo is parang almost ano na to no? 6 out of 10 Filipinos kasi 54% na nakuha ni Vice President Sara Duterte samantalang si Pangulong Bongbong Marcos 35 lang. Ang Mm. ang ang walang mababa ang tiwala, small or no trust at all, si Pangulong Bongbong Marcos nakukuha ng 44% samantalang si Vice President Sara Duterte ay 26. Although ang Mm. undecided mo mataas pa rin no, nasa 21 kay Bongbong at 20 kay VP Sara. So ito ba yung sasabi nating swing votes, so to speak? Ito mga undecided. Well, medyo may katagalan pa. Pero pag tingnan natin yung trust rating ng Pangulo at ng Vice Presidente, kahit na yung kanilang approval, kung ikukumpara natin doon sa trust rating nila nung nagsimula sila, nung lagpas ng 80, Right, tama. kung ikukumpara natin doon sa approval and trust rating nila noong March 2025,
malaki ang pagbabago doon sa approval at trust ng dalawa. Kung Mm, ikukumpara mo year on year, no? mm, Tumaas si Bongbong Marcos, parang nanumbalik yung one-third ng Pilipino ay nag-a-approve sa kanya. Si Sara Duterte bagyang bumaba, no? Pag kinumpara natin, Mel, doon sa March 2025, bakit ba bumulusok yung approval at trust ni Bongbong Marcos noon? Bakit ba tumaas, bumalik sa isang malaking mayorya, medyo kalakihang mayorya yung approval at trust ni Sara noong mm, March 2025? Ang kadahilanan doon ay yung galit o simpatya, yung galit kay BBM o yung mm. simpatya sa mga Duterte dahil inaresto yung kanilang tatay. Yun. Mm, So pagkatapos ng incident na yon, hindi naman gumalaw na yung approval at trust ni Sara at ngayon ay 11 puntos mas mataas yung approval ni Bongbong Marcos kung ikukumpara no nakaraang taon mm, at 10 puntos ang kanyang ang itinaas sa kanyang trust kung ikukumpara nung Marso 2025. mm, So parang siguro hindi ganun kataasan pero nagbago naman. May positibong pagbabago para kay Bongbong Marcos. Yun nga mm, lang, nananatili pa rin karamihan ng Pilipino, hindi nagtitiwala at hindi nag-aaproba. mm, mm. At isa sa lima ay hindi pa masabi kung sila ay magtitiwala o hindi sa kanya. Right. Itong survey ninyo, Sir Ronnie, di ba kinonduct ito February, no? Late February, Late early February March. to early March. So Yep. ibig sabihin, ito yung mga panahon na sinisimulan yung impeachment hearings sa Kongreso, sa Hindi pa Justice. hindi pa Mga, nasisimulan yung pero nandun na sufficiency pa impeachment. lang, no? Nandun na. Nandun na impeachment cases. Pero dalawang may mahalagang kaganapan noon, Romel, would be una, yung pagdedeklara ni Sara Duterte na siya ay Yeah. tatakbo presidente Mm-mm. at yung confirmation of charges hearing, pre-trial sa ICC. Mm-mm. Mahalaga yun. Nabanggit ko na ito sa ibang interview. Bakit mahalaga yun? Kasi maaaring mo asahan na yung dalawa na yun, magkakaroon ng epekto na Mm-mm. positibo kay Sara Duterte. Gaya na naging positibong epekto ng pag-aresto sa tatay niya noong Marso 2025. Mm-mm. Tama. Mm-mm. Mm-mm. Pero hindi man gumalaw. So, Correct. walang effect. So, Mm-mm. ito ba'y dapat ikatuwa ng grupo ng Duterte o dapat ikabahala? Mm. Oh, that's interesting nga, no? So, bakit hindi gumalaw? Mm-mm. Yan na, hanggang dyan na lang ba ang kanyang approval at trust rating? Mm-mm. Ah, Kasi yung confirmation of charges hearing, pag tinignan natin mga balita doon, patuloy na sinasabi na walang jurisdiction, Right. Mm. ang ICC, na Mm. kinidnap ang presidente, na dapat ibalik siya sa Pilipinas. Mm. Yung mga ganong mga naratibo ay nakatulong na iakyat yung trust and approval rating ni Sara noong March 2025. Mm. Pero nitong March 2026 na nagkaroon ng confirmation of charges hearing, hindi gumalaw. Mm. Hindi nag-i-improve yung Hindi ratings nag-improve, niya. hindi din naman bumagsak. Mm. Pero ano ibig sabihin? Pero yung kay PBBM, no, Sir Ronnie, no, maliit ang inaangat. Hindi din umangat, hindi rin bumagsak. So ibig sabihin, hindi din siya tinatamaan. Mm. So, ibig sabihin, Ah, lahat ng mga banat nila, na susustain lang nila yung posisyon nila, yung mga banatan oo. nila, ng mga political narratives nila. Walang kinalaman doon sa pagpapadala kay Duterte sa Hague. Sa Mm. Hague, walang kinalaman doon sa confirmation of charges hearing. Maaaring may kinalaman sa mataas na presyo ng bilihin, Mm. nakapagalan sa uh, pagpapataw ng mga kaso at pag-aaresto ng mga may Yun. kinalaman sangkot doon sa flood control scandal. O yun, sa ICI, no? Maraming yun, maaaring yung mga yun, pero hindi dahil pinananagot siya sa patuloy na pananatili ng dating presidente sa The Hague Oo. o doon sa di umano'y pagkikidnap sa presidente, pag sa Um, babaliwala ng due process at rule of law sa Pilipinas. or even dun sa mga allegations ng corruptions against kay VP Sara Duterte. Walang pa nagbago eh, no? Wala pa kasi hindi pa naman nadidinig yung kaso eh. Tama. Alam natin may impeachment case pero hindi siya
hindi siya kasing intense, Romel, nung iniimbestigahan ng Kongreso ng mababang kapulungan Mm. yung budget. Nagsimula yan, kung di ako nagkakamali, June 2024. Mm. Actually, mas maaga pa. Noong December 2023, meron ng questions on the confidential funds. Mm. Noong June 2024, nagsimula ulit yung paano mo ba ginamit yung budget. Mm. Tama. Tapos nagkaroon ng Committee on Good Governance sa mababang kapulungan. Ang nakita natin doon bumababa yung approval at trust rating ni Sara eh. Mm. Mm. Kasi hindi siya sumasagot tapos ay inihayag rin niya na meron na siyang kinuhang maaring napapatay sa Pangulo. Oo. So, yung reaksyon niya doon sa mga akusasyon medyo hindi nakatulong sa kanya. Mm. Ngayon, pag nagtuloy na at matutuloy yung hearing sa House, tingnan natin kung ano magiging epekto ng hearings na yan. May tatlo o apat na hearing nang na set ang lower house. Ano magiging epekto nito sa kay BP Sara? Ano magiging reaction ni BP Sara? Will she Mm. remain calm and composed as she has been over the past few months? Right. Or will she fume again in anger? Or will she say, oh, this is all political persecution in a very calm tone? Mm. That will definitely impact on how the public will perceive her Mm. and whether the public will continue to trust her or withdraw their trust from her. Mm. At saka itong survey ninyo, Sir Ronnie, hindi pa nagsisimula yung Iran War at hindi Hindi pa, pa hindi pa. tumataas ang presyo ng bilihin. So definitely. Pero Yeah, itong survey ninyo kasi per quarter to, di ba? So yeah. it would take some time pa, mga around June pa kayo or July kakandak ng survey. So doon lang din makikita natin yung epekto nitong maaring perceived inaction ng gobyerno pagdating dito sa oil price hike. At ito na nga, di Mm. ba? May nationwide strike ang mga transport groups. And then kasi nga kinancel pa yung planned or proposed na fare hike sa mga pampublikong sasakyan. So, hindi rin natin alam kung anong epekto nito. Maaring okay sa general riding public, pero di naman natin alam kung baka may ma-survey kayo mamaya na tsuper o kaya kamag-anak ng mga tsuper pagdating doon sa issue na yun. Or meron ding mga OFW na hindi nasasayahan or nasisiyahan sa ginagawang repatriation from the Middle East. Oo, yun yung mga bagay na maaring makasama sa administrasyon kung ang kanilang pagtugon doon sa mga maari na nagaganap ngayon at magaganap sa mga susunod na linggo, dala ng pagputok ng giyera sa Middle East, no? Sa pagitan ng Iran, ng Israel at ng Estados Unidos. So, makakasama yan sa administrasyon kung hindi nila tutugunan. Kasi mahirap naman talagang tugunan, Romel, di ba? Correct, tama. Uh, Beyond your control yung presyo ng ng crudo kasi wala naman tayong Oo. pinoproduce eh. So, sabi nga, dapat dyan nagkakaisa yung mga nasa ASEAN kasi may agreement naman ng ASEAN in terms of yung pag-share ng mga oil exporting countries sa ASEAN ng kanilang langis sa mga iba pa miyembro ng ASEAN. Nandiyan ang Indonesia, nandiyan ang Malaysia, no? Ang Brunei. Ah, pero wala tayong narinig, ang Brunei, wala tayong narinig na mga commitment on their end na papadala ng langis sa Pilipinas o sa iba pang miyembro ng ASEAN. So, ang nangyayari, napasa excise tax pero hindi magiging effective yung impact ng excise tax until after, I think, a month or so. Correct, correct, tama. Oh. Kasi mag-a-averaging pa yan. So, yun ang problema. By that time, ano na ang presyo ng gasolina? Tama, oh. At kung presyo ng gasolina, nabasa ko yung balita narinig ko rin sa ibang tao na yung mga price boards sa Oh, mga yung price board gasolina, nila, di ba? 2 digit lang, nilagyan na ng number one. No? Kaya nga eh. Baka gawing 4 na digit yun. No? Diyos ko po. Uh, at pag Tsaka, di nangyari yung ba, patay. Holy Week, 'di ba? Usually Holy Week nandiyan namamasyal ang mga Pilipino. Yan lang yung Uh, time na 'di ba nabubuhos ang local tourism natin.
Well, baka magdadalawang isip na yung mga siguro, tao. siguro mabuti na rin, hindi na sila mag-Good Friday sa beach at kakalimutan lang dapat hindi kumain ng karne at mag-fasting. No? Oo nga, siguro sabi ni Lord, ito na penitensya nyo. Gala So, kayo ng gala eh. ito pagkakataon para paniguruhin na manatili sa bahay kasi masyadong magastos kung ikaw ilalabas. Oo nga. Magdasal na muna kayo. I-commemorate muna ito. Tama. Pero Sir Ronnie, interested lang ako na is it possible, for example, sa survey ninyo, I'm not saying kung nangyari na, no, pero is it possible na both yung presidente at vice president would have very low approval and trust ratings? Yeah, nangyari na yan dati, no? Natatandaan nung kay GMA, pa daw si GMA at saka si Noli De Castro ay mababa yung kanilang approval at trust. Mm-mm. Dahil lang doon sa scandal sa Elo Garci, Mm-mm. na nahihila pababa ng presidente yung kanyang mga kaalyado, kumbaga. Mm-mm. Mm-mm. Uh, at magkaalyado yon nung I think nung panahon ni Cory, pareho sila ni Doy Laurel at mga social weather station survey yun eh. Mm-mm. Kasi nagkabanggaan rin. Right. Yung dalawa, eventually natanggal maaga pa lang na Foreign Affairs Secretary si Doy Laurel. At, Tama. so, posible yun. So, posibleng bumaba pareho. At nakita natin rin yan eh, dito kay Sara at saka kay Bongbong nung 2024. Simula nung kanilang split, even as early as mid-2023, yung kanilang 80 naging parang 70, naging 60. Mm-mm. So pareho sila. Kumbaga, hindi nasiyahan yung mga tao dun sa kanilang patutsadahan. No? Mm-mm. Yun nga lang, ang nangyari, mas pinananagot talaga yung presidente kasi yung Tama. vice-presidente, wala namang kinalaman sa kawalan ng desisyon o kakulangan o kabagalan ng pagdedesisyon sa mga Mm-mm. pangunahing usapin Mm-mm. na pinakarap ng mamamayan. Pero sa monitoring nyo, Sir Ronnie, since 2022, ano yung major event sa Pilipinas na nag-cause ng sudden drop ng pinakamalaking drop sa trust and approval ratings ng dalawang opisyal? Sa, sa palagay ko talaga, kasi as of noong 2023, pareho pa rin silang 80% eh. Mm, Pagdating noong September 2023, nakita namin yung pagbaksak ng approval at trust ni Bongbong at ni Sara. At makikita mo yung June and September 2023, doon na naging parang mas bukas yung hidwaan sa pagitan ni Sara mm. at ni Bongbong Marcos. So that's one. Yung the dissolution of Ng the unit Uniteam. Yeah. is one primary reason here. Mm, Tapos pagkatapos yan, ay lumalabas na rin yung mga usapin tungkol sa maling paggamit ng confidential funds, no? mm, At hindi yan nakatulong kay BP Sara. mm, Nandoon rin, lumabas na rin yung mga akusasyon laban sa presidente na di umano'y siya ay gumagamit ng illegal na droga. mm, Pero ang nangyari ay natigil yung investigasyon, nagkaroon ng eleksyon, at bago ng eleksyon ay inaresto ang dating presidente na may pagkapopular pa rin. right. Doon, tinamaan ang presidente na kinabang yung anak ng dating presidente na inaresto. Mm, Ah, so, kasamaang palad, parang ang nakakaapekto ay yung banggaan sa pagitan ng dalawang prominenteng miyembro ng prominenteng pamilya. mm. Kaya ako sinabi sa kasamaang palad, dapat sana kung ako'y magtatasa ng pagganap ng tungkulin na itong dalawa, Tama. titignan ko mabuti, ang kanilang mga desisyon ba ay pakinabang para sa maraming Pilipino, Mm, hindi sa kung sino sa kanilang dapat kong kampihan. mm. It's basically two political dynasties fighting over yung sakaban ng bayan, no? Ang nangyayari. At yung yun, ang nangyayari dyan, buoyed by the narratives, much of which is false,
or Mm, baseless, coming from either, well, largely, I think, based on the studies, mm, coming from the camp of the Dutertes or the vice president. mm. Uh, Nagfa-factor in pa rin ba, Sir Ronnie, like itong trust ratings, si or approval rating, nag-factor in ba yung foreign policy kay uh, BBM at kay VP Sara? Alam naman natin si BBM is pro-US at si VP Sara is pro-China. well, mahalaga sa mga Pilipino yung pagtatanggol ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Nakikita natin yun sa mga survey. Mm, Pero kung nung tinatanong sa amin sila doon sa 18 mga usapin, anong pinaka-pangunahing usapin na sa tingin nila dapat tugunan ng pamahalaan, nandun pa rin yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. mm, Hindi ganun kahalaga relative to controlling inflation, yung protecting and defending the country's sovereignty. Does it impact on the approval and trust ratings of the president? I would not think so. mm, Kasi ang additional element na pwede nating isama dyan, pag tinatanong mga Pilipino sa mga bansang, iba't ibang bansa, anong bansa ang dapat nating maging kabahagi sa pagtatanggol sa ating karapatan sa West Philippine Sea, nangunguna pa rin ang Estados Unidos eh. mm, So in that sense, hindi mo pwede sabihin na dahil pumapabor ang kasalukuyang pamahalaan sa alliances with the US, with Japan, with Australia, yung approval rating and trust rating ni Bongbong ay bumababa. mm, Actually, because mm, people agree that these are the countries that we should be partnering with in asserting our maritime rights in mm. the West Philippine Sea. Pero hindi rin nakakaapekto yung pagiging, in a way, subservient or silent supporter ni VP Sara sa China? Kasi nga, hindi ganun kahalaga yung usapin ng relasyon natin sa ibang bansa relative to, let's say, issues of corruption or inflation. Uh, yung kanyang pagiging silent might even be a strategy for her not to Mm, be thought of as someone who is pro-China. right. Oo. So mas sabi nga, huwag ka na magkamali, manahimik ka na Kaya lang. nga, less talk, less Uh, mistakes na lang, no? So, pabayaan mong punahin ka na dahil tahimik ka ay pabor ka sa China. So, at least hindi ka tatawagin ni Ronald Llamas na Senador. Senador o China Vice Presidente. No? So, kasi tahimik ka eh. Mm, 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 Mapupuna ka na po China, pero anong pruweba na magagamit ng mga kalaban mo kung hindi mo naman talaga, although more recently, ay nag-a-attend siya ng mga event, no? mm, Nakasama ng ambassador ng People's Republic of China. mm. Pagbalik tayo dun sa may approval ratings, Ronnie, itong sa issue ng approval rating ni VP Sara, kaya lahat naman ng Vice President, alam naman natin, spare tire at limited ang ginagawa. Na-identify ba doon sa study nyo kung anong specific na ginagawa ng Vice Presidente ang nagugustuhan ng mga respondents? Hindi sa approval eh. Although pinoprocess pa namin yung datos eh. Merong open-ended question but we're still processing the data. Mm, Tinanong namin yung mga, sa pagtitiwala. mm, Pag sinabi na nagtitiwala sila sa presidente o vice presidente, tinanong namin, anong dahilan? So it's an mm, open-ended question. mm, Pag sinabi nilang ambivalent sila kung mag-a-approve ba o magtitiwala, anong dahilan kung bakit undecided kayo? Kung mm, nagsinabi nila na hindi sila nagtitiwala sa presidente, vice presidente, bakit hindi sila nagtitiwala? mm. Na-categorize ko ng responses but 1,200 kasi yan eh. Ang Uh, dami nga, no? we're Mm, still processing the data. So binasa ko ang bawat verbatim response. mm, Ang naalala ko lang, madalas na lumalabas doon ay sa presidente, bakit sila nagtitiwala? Dahil in-expose niya yung corruption. Bakit mm, sila hindi nagtitiwala? Kasi walang kagalawan doon sa mga kaso. mm, Sa vice-presidente, anong lumalabas bakit sila nagtitiwala ay matulungin, may malasakit. mm, Bakit hindi sila nagtitiwala? Maliit lang na proportion yan, di ba? 1 out of 4. mm. Kasi hindi niya ginagampanan ng kanyang tungkulin, madalas siyang bimahe, etc. etc. Okay. Hopefully, we can release it in the general report that we normally release and we put on our website. Mm, But at this point, hindi pa final yung processing eh.
Kasi nga, medyo naduduling na ako kakatingin doon sa verbatim response. At sa dami Ah, din, ano? sa dami rin. Doon makikita natin na may, to a certain extent, ang reasons behind trusting will be personality driven. Right. 'Di ba? Kasi anong basis mo pa sabing may malasakit? Ang basis pag sinabi may malasakit, yung tumutulong pag may sakuna. Mm, Ginagawa rin naman ng presidente yun. correct. Ginagawa niyang vice presidente. Kaya nga ngayon, di ba, parang lumalabas. Ginagawa ng lahat ng politiko yun eh. Oo nga, oo Lalagay nga. na picture doon sa canned good eh. Oo nga. Ah, but bakit nabibigyan diin yung malasakit sa pagitan ng isang sa particular na individual pero hindi nababansagan yung iba na may malasakit. So, mas projection, no? Correct. Rather than, it's really perception. It's driven by perception as to anong bang uri ng tao itong presidente at vice-presidente. Yung connectedness nila. Mm, Kaya nakita natin itong si Bongbong Marcos, mas madalas na siyang lumalabas na itong mga nakaraang buwan at nakikihalubilo sa iba't ibang lugar, nagpupunta sa iba't ibang mga pampublikong event. mm, Kung ikukumpara natin ng mga nakaraang taon, ibig sabihin mm. mas si BP Sara rin, gano'n, madalas di ba, may sinulog, pupuntahan mo. Right, right. Oo. Uh, Even nagpapas nga 'di ba sa ano Peña Francia kaya binisita pa niya si uh, dating Vice President Leni Robredo, nakita sila sa Naga. so yun, basically, yung relatability will be a factor there. At mukhang yun ang sinusunod nila sa kanilang mga political strategies. Right. Well, until such time that we process, it's hard to say ano yung predominant reason on the part of the public. But that's just in broad strokes that as far as I can recall, based on the reasons I read Yeah. until early At morning today. pero kung yan din ang nakikita nila sa mga maaring binabasa nila o syempre part ng trabaho ng political strategies nila tignan ang mga resulta ng mga surveys or meron din sila kino-commission ng mga surveys at studies, parang ito yung magiging parang sad to say na parang lalong magiging reason sa kanila, sorry to use the word, na umepal, 'di ba? Na yung lahat ng mga mukha nila o ng mga gawain nila na sometimes hindi nila ginagawa, ilalagay nila ron para magmukha ngang ma-maintain yung kanilang identity na sila ay nagmamalasakit. Kasi nga, sabi nga ni Ronald, pag bumoboto ang mga tao, sikmura ang inuuna eh. Hindi naman Well, actually apelyido eh, no? definitely, dalawang bagay, no? Yung kanilang sikmura, yung kanilang pananaw tungkol sa individual, kung ito ba'y makakatulong sa kanila, kung meron na natulong yan, no? Kaya Mm, yung mga kataga na matulungin, may malasakit, no? Makamahirap, mm, medyo yun yung makikita mo kadalasan na pag tinatanong namin anong katangian ng inyong boboto, yun ang mm, lumalabas eh. mm, Hindi yung alam ko ano yung mga patakaran, no? mm. May kakayanan sa pamamahala. May napatunayan na may kakayanan sa pamamahala. So, may personal attribute rather than really yung proven record, no? And even Sa yung record, madali nila i-project na may record sila. Correct, correct. Lalo na dito sa Davao nung 2025 elections, 'di ba tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi nga niya, tumakbo siyang mayor. May kalat dito sa Davao City yung tarpaulin na Duterte gihapon. In Tagalog pa Duterte pa rin. Basta Duterte. Tapos ang usapan, wala na tayong kailangan i-debate. Kahit sino pa ihaharap niyo, kahit na ano pang resume niyan, basta Duterte. So nandun pa rin pumapasok yung branding. Ibig sabihin yung pagiging may malasakit or mapagmahal sa mga mahihirap or for good governance nasa DNA, not because na pag-aaralan or pinapractice. Well, ang unang beses na nakita ko si dating Mayor Duterte was in the early 1990s eh. Although hindi ko siya nakausap, ang nangyari, ang haba-haba ng pila sa opisina ng mayor eh. Tama. At ang mga inihiling ng mga nandun na nakapila sa city administrator ay maaari bang hugutin na lang itong ticket ko na nahuli ako, nagmamaneho ng tricycle eh. So, may mga personal na pakiusap na maaari na pagbibigyan, no?
At dahil doon ay may nagkakaroon ng parang utang na loob, no? Mm. So maraming bagay. Those are anecdotal examples of why a person is believed to be helpful, compassionate, no? But in a sense, it's not the type of leader that we want. Right, right. Mm. Are we supposed to be dependent on those types of leaders, or should we expect leaders to really bring about systemic change Mm. that will improve our lives without necessarily having to court their support every time we Mm. encounter a problem? So may specific socio-economic class ba na prevalent to sa dami ng surveys at sa haba ng taon na ginawa niyo itong mga surveys na to? May socio-economic class na very consistent ito? Actually, across socioeconomic classes, iba-ibang pabor ang Yeah, hinihingi. yeah, tama. Oh. Pag Alam naman ikaw, natin, siyempre, pag, alam naman natin pag pag, class A ka, ibang hinihingi mo, di ba? mas malaki hinihingi nun. Oo, mga Mas kontrata na mabigat yun. mas mabigat ang hinihingi nun. Mga prangkisa hinihingi nun eh. Yung isa Tama, oh. hinihingi lang yung lisensya niya, yung isa Kaya nga, nanghihingi ng prangkisa. oo. So, yun ang reality ng politika sa ating bansa. So, hindi, ang mga may kapangyarihan, mas mayayaman, sinasabi nila, may medyo may kahirapan, parang magmulat naman kayo. Pero ang katotohanan kahit yung mayayaman, uh, Mm-mm. nakadikit na gumagawa ng bagay para mapanatili yung kanilang kayamanan, para hindi sila maging target ng gobyerno o para sila yung lalong lumago, no? So, in a sense, we cannot begrudge those who are in the lower socioeconomic classes Yeah. because material survival mas masama pa nga yung hindi mo na kailangan pang yumaman. Bakit mo pa ginagamit yung yaman para magkaroon ka ng parang political favor at Right. makapture mo yung isang particular na sektor? Correct. In a way, lahat tayo may kanya-kanyang interest kapag ka tayo ay pupunta sa ballot box. Or even before tayo pumunta sa presinto at mag-shade ng ating mga balota, meron ng kanya-kanya tayong interest. Lalo na kung sumasama pa lang tayo sa mga kampanya or ating mga pinopost sa social media about a particular candidate, of course, may personal biases tayo in interest na dinadala natin. So, Oo. alam ko magmumukha kang sirang plaka, Sir Ronnie, pero bibigay ko sa opportunity ulit to remind the public on how we should view and appreciate mga survey results. Well, sa akin, yung survey results tell us what others or most Filipinos think. Mm. We may agree or disagree with that perception, but to me, para sa akin bilang isang observer ng politika sa ating bansa sa nakaraang anin na put, well, hindi man 62 years because I'm just 62. In the last 42, in the last 42 years of my life, medyo ang nangyayari dito, dapat gumawa tayo ng pamamaraan para mas mahubog natin, makapag-usapan natin ano ba yung dapat natin gawin batay sa survey result para makatulong na mabago yung perception ng tao na wala silang kakayanan na may sulong ang pagbabago. Mm. Yun ang mahalaga sa akin We may not agree with the survey results. We may think that why is it that people think this way? But we should remind ourselves that unless people recognize that they have the power to affect change and not rely on politicians who are just self-interested, these opinions will remain the same, Right. regardless of whether the survey is done now or the Mm. survey is done 25 years from now. Correct. Hopefully, the results will change even 2 years from now. Right. At tama yung sinabi mo, we all have a role to play para mabago yung perception na sana yung perception natin tungkol sa isang politiko ay naayon sa katotohanan at naayon din sa actual job description. Kasi sabihin natin mapagmamalasakit, hindi naman yun ang trabaho niya. Di ba? Yung Hmm. basic job description niya, hindi niya pinafulfill. Yeah. Iboboto pa Parang, natin. parang yun, di ba? Anong batayan? Bakit sila sinasabing nagmamalasakit? Kasi nilapitan mo para mabayaran yung ospital. Correct. Hindi ba dapat may universal healthcare? Di ba Yun, dapat tama. ay pagpunta mo sa ospital ay 30% lang ang
pananagutan mo kung ikaw ay may income at dapat kung ikaw ay indigent ay hindi na wala ka ng babayaran. Mm. Bakit mo pa kinakailangan pumunta sa politiko? Mm. Bakit hindi matanggal yung guarantee letter? Mm. Bakit kinakailangan ng guarantee letter? In that sense, yung you don't have to rely on the politicians. You have to institute a system which ensures that every one of us will have the appropriate health care without getting impoverished, especially if we confront a catastrophic illness. So, Yes. that to me is the parang unwarranted condition eh. Bakit ang conduit para makakuha ka ng serbisyong pangkalusugan ay politiko? Hindi mo siya Mm. doktor eh. Correct. Hindi mo siya ospital. Tsaka hindi niya rin pera 'yon. At hindi niya pera yun. So, Mm. pera yun ng mga nagbabayad ng buwis. Maaaring sila, hindi sila ganun kalaki ang binabayad na buwis. Well, we give credit din sa mga politiko kasi alam nga nila na nakikita nila sa survey, eh, gamitin natin 'yun. Yung pala ang hanap ng mga botante, eh. So, kailangan tumatanong sila ng utang na loob. Kaya gumagawa sila ng sistema na magbe-beg pa rin ang tao sa kanila para tanawan sila ng utang na loob. Yeah, yun yung batayan ng malasakit na matulungin. Eh. May kinakailangan kang serbisyo sa pamahalaan, gagamit ka ng koneksyon. Bakit mo kinakailangan maghanap ng koneksyon? Bakit hindi mo na lang ilapit to sa unit ng pamahalaan at makuha mo yun based dun sa flowchart na nakasulat dun sa Correct, tama. panong opisina? Oo. Bakit hindi sinusunod yung proseso? Bakit Mm. nagtatagal ang proseso? Yun yung mga kainaan ng ating sistema na dapat tinatanggal ng mga politiko pero hindi tinatanggal dahil yun nga, yun ang dahilan kung bakit karamihan sa kanila ay may kabuluhan. Tama. Uh, Meron nga akong, karanasan noon, eh, na isang kaibigan ko, Sir Ronnie, speaking about perception, bakit daw niya iboboto? Eh, kasi nung nangampanya nilapitan daw siya, nagpa-selfie tsaka kinamayan, ang bait niya. Kaya naalala niyo ba yung nag-viral na video na ng isang babae, nasa pila siya, tinanong siya sino iboboto niyang senador. Ang number one pick niya kaagad si Bong Revilla. Tinanong siya ng reporter, bakit? Kasi ang gwapo. yeah. Well, lahat naman ng celebrity, lahat ng politiko parang celebrity yan eh. Mm. So, at pag nilapitan ka, yun nga, pag tinatanong namin, ano makakapagpilmi sa inyong desisyon, ay pag pumisita rito at nakita ko siyang personal. So, kumbaga parang celebrity nga. Mm. But hindi naman dapat yun lang ang batayan. Pero Mm. unfortunately, yun ang Tama. electoral system natin. Popularity, first past the post, kung yun pa yung maraming boto. Mm. Kadalasan, yung mas kilala ang pangalan, yung mas may itsura, o yung mas maraming pinapangako, o yung mas maraming naibigay na tulong, na galing naman rin sa bulsa ng mamamayan, ang nakakaangat. At yun lang ang trabaho ninyo, eh, kung yun ang isinagot, yun ang isusulat ninyo kahit masakit sa loob niyo yung naririnig niyo. Well, no, kahit na may bash ka pa, eh, yan na lumalabas. Tama, eh, I can relate kasi researcher din ako at, siyempre kayo, sabi mo nga naduduling ka na sa dami ng binabasa mo lalo na kung yung open-ended yan makikita mo yung mga rason parang, "Ha? Yun ang rason niya kung bakit siya nagtitiwala." Well, yun ang Na, katotohanan. mapapailing ka na lang. Mapapailing na lang din talaga tayo kasi parang 'di ba Sir Ronnie parang year 2022 before the elections pinag-usapan na natin ito and ito 2025 mga napag-uusapan natin same pattern pa lang din, eh. Pero yun nga I Yeah. think tama yung sinabi niyo we need more ano 'no, education for the voters na para malaman talaga ano ba talaga ang batayan sa pagpili ng ating mga leader. Yep. Yes. So, Definitely. hanggang dito lang. Maraming salamat Sir Ronnie. Alam ko very busy ka, may mga upcoming meetings ka pa at nagpaunlak ka sa aming imbitasyon. Hopefully, next time kasama ko yung dalawang lolo ko rito at na busy kasi si Manny Mogs siya si Ronald Llamas. Regards lang sa mga lolo mo. Thank you, Sir Thank you, Ronnie. Roman. Sir Okay. Ronald Holmes of Pulse Asia. Maraming salamat Bye-bye. po sa inyo. At Bye-bye. maraming salamat po sa inyong lahat, mga lolo't lola, sa inyong pagsama sa amin dito sa panibagong edisyon ng Wala Kayo sa Lolo Ko. Hanggang sa susunod na edisyon, ito po si Romel Lopez. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa susunod na episode natin sa Sabado. Bye-bye!